Mr. Secretary, Attorney Roque, ano ang inyong reaksyon doon sa inihaing kasong libelo at cyber libel ni dating Senator Antonio Trillanes kaugnay doon sa mga naging pahayag daw ninyo na nakakasira ng kanyang puri, Attorney Roque? Well, sa mula't-mula pa, malinaw po ang aking record na naninindigan ako na ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. No? So, ito po isa na namang pagkakataon para dalhin sa hukuman yung constitutionality ng libel law. No? Dahil kung makikita nyo dito sa reklamo ni libel, bagamat ni Trillanes, bagamat di ko pa nakikita ang kanyang reklamo, nagre-reklamo siya na di umano doon sa mga sinasabi naming nawala ang Scarborough dahil sa kanya. Pero malinaw naman po na itong usaping ito ay isuping pang-publiko talaga dahil may public interest po ang ating mga kababayan kung anong nangyari doon sa Scarborough at kung may kinalaman talaga yung kanyang mga secret negotiations nung siya tinalagang negotiator ni dating Presidente Noynoy Aquino para nga dito sa issue ng China. Okay. Pero may mga pahayag na rin dati, itong si dating Senador Trillanes, laban sa inyo at sa iba pang mga personalidad. Hindi nyo ba tatapatan naman ang kaparehong reklamo ang dating mambabatas dun sa halimbawa nito, libelo din, Attorney Roque? Ako po I walk the talk dahil ako'y naniniwala na criminal libel is violation of freedom of expression. Hindi po ako nagdedemanda ng criminal libel. Ako po'y nakipagbakbakan sa larangan ng malayong merkado ng ideya. Dahil alam ko naman, ang katotohanan, ang tunay na batayan na yan, kung tatanggapin ng sambayanan yung idea mo bilang katotohanan. No? Pero hindi ganyan si Trillanes. Nakita naman natin ang kanyang track record. No? Gumagamit siya ng dahas pag hindi siya pinakikinggan. At ngayon, nagsasampa ng libel samantalang dapat siya makipagbalitaktakan at pruebahin niya na walang kinalaman yung kanyang ginawa bilang backdoor negotiator sa pagkawala ng Scarborough Shoal. Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Yes. Attorney Harry Roque, ano naman po yung nakikita po ninyo na magiging kahihinatnan nitong pagdadala po ng inyong diskusyon sa korte? Ang kagandahan nito, dahil siya nagdemanda ng libel, kinakailangan patunayan niya na kasinungalingan na sinabi namin at dahil dito baka kinailangan niyang ilabas kung ano yung mga ninegotiate niya sa China. Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 30 pagkakataon na nabalik-balik siya sa China para makipag-negotiate. Hanggang ngayon, wala siyang kahit anong accountability kung anong ginawa niya ron. Okay, maiba naman po akong usapin, Attorney Roque. Ito po, sa ngayon po ba, kontento kayo dito sa pamamahala po ng Marcos administration sa mga issues sa West Philippine Sea, which we all know na iba po ito sa naging pangangasiwa po ng dating administrasyon? Well, kung nawala po ang Scarborough Shoal sa Pilipinas nung panahon ni Presidente Aquino, mukhang mawawala pa rin ang ibang mga inaangkin nating mga teritoryo kasama na dyan yung Sabine Shoal, no? Dahil alam natin na nagsasagawa na raw ng artificial island ang China dyan. Nung umalis kasi si Presidente Marcos sa status quo agreement, parang dahil wala ng status quo, ang China, libre na siya na mag-reclaim ng mga bagong isla. No? So ayan po nangyayari. No? Hindi nakapagtakataka kapag ang China mag-reclaim ng mga karagdagang isla, at baka mamaya paalisin pa tayo dun sa ating mga islang hinahawakan dahil nga wala ng status quo agreement. Okay, balik po sa akin, Secretary or Attorney Roque. Kontento naman ba kayo dun sa naging pahayag ng Pangulo na hindi pahihintulutan yung mga kinatawa ng International Criminal Court dito sa Pilipinas, mag-imbestiga o kung anumang aktibidad ang kanilang gagawin kaugnay dun sa nais nilang malaman sa issue ng war on drugs ng Duterte administration, Attorney Roque? Hindi po, kasi nakapasok at nakalabas na yung mga ICC investigators. No? Pero ang sa mulat-mula, ang hinihingi po namin ay isulat itong instruction na dapat huwag makipagtulungan sa ICC. Pero nabigo po tayo. At alam naman natin itong presidenteng ito palagi bumabalentong sa mga importanteng issue at minsan nagbumalentong ang kanyang Justice Secretary Remulla at sinabi talaga makipagtulungan na sa ICC. Ang posisyon namin ay klaro dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Ang pagtutulungan ay hindi na desisyon ng presidente. Ang issue ngayon, sino may jurisdiction para lumipis ng mga kaso nangyari sa Pilipinas, ang paninindigan po namin. Tanging korte lang sa Pilipinas ang po pwede duminig niyan at ang paninindigan namin
ang Korte ng Pilipinas, ang Korte Suprema magdedesisyon kung sinong dapat duminig ng mga kasong ito. Okay, one just last point, Attorney Roque, worst case scenario, ano po ang inyong gagawin at ni Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte kung may nabanggit na po sa inyo. If ever na mangyari talaga yung pag-issue ng warrant of arrest laban po sa kanya, may na pag-usapan na po ba kayo sa ilang pagkakataon, Attorney Roque? Alam na po namin ang gagawin namin. Pero ang mensahe ni Presidente Duterte sa sambayanang Pilipino, mamamatay muna siya bago siya magpapaliti sa mga dayuhan. With that, maraming salamat po, Attorney Harry Roque, sa inyong mga naibahagi ngayong umagang ito sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines.